Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Gemini mula September 8 to 14, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo tong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading, depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Anyways, kung hindi mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck na gagamitin ko. So, magsimula na tayo. Oh. Ano yun? Ito work reading o career reading to, ha? Kasi may presence tayo ng 8 of Pentacles. Kasi may bad business dito, oh. Tapos sinamahan mo pa nung 7 of Swords. So, ang tatamaan nito, mukhang someone na may business partner. Na para bang magkakaproblema sa sales. Tapos kaya pala ganun ay may ginagawang kalokohan yung business partner. O pwede rin namang empleyado to. Sabihin natin yung iba sa inyo may-ari ng company, halimbawa lang. Tapos, yun nga, parang may anomalya sa sales. Na kaya pala ganun eh, may mga empleyado na hindi nag-audit o literal na may ginagawang anomalya sa pera. So, paano kasama itong Wheel of Fortune? Sabihin natin hindi malaman-laman ng iba sa inyo kung sino yung sisisihin ba. Kasi nga may ano tayo, parang problema sa pera. Parang bad investment ba? So, kung ganun na, yun nga, walang awareness yung iba sa inyo, hindi nila alam kung sino sisisihin, kung may anomalya. So, yung Wheel of Fortune natin, malalaman na. Papanig na sa kanila yung kapalaran, papakilala na o ipapakita na ng universe kung sino yung gumagawa ng anomalya para sa iba sa inyo. O sabihin naman natin, hindi naman kayo businessman, woman, o may sariling company. Sabihin natin empleyado kayo. Kung baga, sabihin natin case-to-case basis, kayo yung napagbibintangan sa kasalanan ng iba. So, ang dating may iba na ang tadhana at hindi na kayo pagbibintangan. Malalaman na ng lahat na kayo yung biktima at hindi yung may kasalanan na halimbawa lang kayo yung iniipit sa sitwasyon.
Ibang case naman din, halimbawa may trabaho yung iba sa inyo. Tapos may kakilala sila na gumagawa ng anomalya. So, ang mangyayari yung gumagawa ng anomalya, matatauhan na. Ganun ang dating dito. Anyways, punta na tayo dito. Antidote. Feda. Ayan. So, ang dating sa akin sa week na to, magiging source of healing ng iba sa inyo ay spirituality o religion. Na para bang dun kakapit yung iba sa inyo para malampasan nila ang kanilang mga problema sa buhay. Yun yung magiging instrument nila para ma-motivate ang sarili na magpatuloy pa sa buhay o para maayos pa ang dapat ayusin. Ganyan. Pwede rin ganito. All of a sudden, may intuition kayo na papasok sa isipan nyo. At ito ay parang magsasuggest sa iba sa inyo na alisin na ang mga tao na nagkukos ng toxicity sa buhay ninyo. Na para bang yun ang magiging way para mag-heal na kayo. Yung iba sa inyo. So, ang pwedeng way ng pag-heal ay i-detach ang sarili sa mga taong alam nyo sa sarili nyo toxic. At nahihirapan kayo i-let go pero toxic na. So, yun. Yun yung magiging parang intuition ng iba sa inyo sa week na to. Ayusin ang sarili at magtapon na ng mga tao, gamit, sitwasyon, memory na hindi na kailangan. Dagdag pa tayo. Boy. Fish, oh. So, sa case na to, mukhang magiging curious o magiging determined yung iba sa inyo na i-manifest ang gusto nilang i-manifest. So, pwedeng pera. Maging determined. Magkapera. Mag-curious sa topic ng pera. Kung paano mag-earn ng pera. Ano pang pwedeng maging source ng pera. So, magiging ganon. Curious. O baka kung dito pera ay tungkol sa pregnancy, so dun mapupunta yung determination nyo o curiosity. So again, kung di sa pera ay tungkol sa pregnancy, so kung in relationship yung iba sa inyo, baka matopic to. Itong pregnancy sa week na to, na
Parang family planning o what if mabuntis nga, anong plano? Kung ilan ang magiging anak. Ganyan, parang family planning na to. O kung di man literally kayo to, baka ibang tao yung mag-open up tungkol sa pregnancy sa iba sa inyo. Manghingi ng suggestion. O wisdom. Anyways, punta na tayo dito sa huling deck. Babasahin ko na lang to dahil simple English lang naman to. So, sabi dito, be yourself. Open yourself to love. It is safe for you to let your heart be seen. Don't be scared. Divine timing. Be patient while things are unfolding. This connection is worth the wait. Parang ito move on na. Ito naman maghintay lang. Pero ito, parang yung person na sinasabi dito, nasa buhay na ng iba sa inyo. Ito naman, someone new. Na parang ina-encourage yung iba sa inyo, magmahal ulit ng bago. Ito naman, maging patient sa person nila. Whether ex to o current person. Alam mo yun, yung sila pa rin hanggang ngayon pero dumaraan ng problema. So, i-clear natin. Ito yung ex. Sino yung ex dito? Sorry. Ito yung someone new. Okay? Na parang, yun nga, ina-encourage yung iba sa inyo na magmahal ulit. Pero dito na lang. Ito yung i-clarify natin. Na maging patient daw sa person nila. Kung ex, sino? Isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, o Taurus. Kung current partner, as in sila pa rin, pero yun nga, dumaraan ng problema. Yung problema. Dumaraan ng problema yung connection nila na parang ni-encourage na maging patient at wag mo na mag-let go. So, sino? Yung partner dito ng Gemini, Pisces, o Sagittarius. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.